Sa bawat pagyanig ng lupa, may kwento tayong kailangang pakinggan, isang kwento ng lakas, panganib at kahandaan. Pero bakit nga ba nagkakaroon ng lindol? Ang lindol ay likas na paggalaw ng lupa na dulot ng paggalaw ng mga tectonic plate. Ang mundo natin ay binubuo ng malalaking piraso ng crust na tinatawag na tectonic plates. Sa ilalim ng lupa, ang mga plate na ito ay palaging gumagalaw. Kapag ang dalawang plate ay nagbanggaan o naghiwalay, may enerhiyang pinapakawalan. Ang biglaang paglabas ng enerhiya ang nagiging sanhi ng lindol. Kadalasan nangyayari ito sa mga fault line o bitak sa lupa. Isa sa mga pinakakilalang fault sa Pilipinas ay ang West Valley Fault. Ang paggalaw sa fault line na ito ay maaaring maging babala ng isang malakas na lindol. Maaaring mangyari ang lindol kahit walang babala. Walang teknolohiyang kayang tukuyin ang eksaktong oras kung kailan ito tatama. Ngunit may mga instrumento upang masukat ito. Isa na rito ang seismograph. Sinusukat ng seismograph ang lakas at tagal ng isang lindol. Kaya nitong matukoy ang mga pagyanig kahit hindi nararamdaman ng tao. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagre-record ng mga pag-uuga ng lupa. Ginagamit ng mga siyentipiko ang datos mula sa seismograph upang pag-aralan ng lindol. Sa kabilang banda, may mga lindol ding napakahina. Ang pinakamahihinang lindol na naitala ay may magnitude na 0.0 o mas mababa pa. Kadalasan, hindi ito nararamdaman ng mga tao. Karaniwang nangyayari ito sa ilalim ng lupa o sa ilalim ng dagat. Ngunit mahalaga pa ring subaybayan kahit ang mga mahihinang lindol dahil maaari itong maging maagang babala ng mas malalakas na lindol. Malawak ang epekto ng lindol, maating gumuho ang mga gusali, magkaroon ng landslide, masira ang mga kalsada at tulay, maapektuhan ang linya ng kuryente at tubig, maaari rin itong magdulot ng tsunami lalo na kung sa ilalim ng dagat ito naganap. Hindi lamang ari-arian ang apektado, pati kalusugan ng tao. Marami ang nasusugatan o namamatay, at hindi lang tao ang naapektuhan, kahit ang mga hayop ay may kakayahang makaramdam ng lindol. Ayon sa mga pag-aaral, mas nararamdaman ng mga hayop ang pagyanig kaysa sa tao. Marahil dahil sa mas matalas nilang pandama. May lunas ba sa trauma na dulot ng lindol? Ang trauma ay isang seryosong epekto ng lindol. Maraming tao ang nakararanas ng matinding takot at pangamba. Ang ilan ay hindi na makatulog dahil sa alaala ng trahedya. Hindi laging pisikal ang lunas. Kadalasan, kailangan ng psychological counseling o therapy. Mahalaga rin ang suporta mula sa pamilya at komunidad. May paniniwala ang ilan na ang pagbabangga ng ulo sa panahon ng lindol ay nagdudulot ng pagkabaliw. Ngunit walang siyentipikong ebidensya na sumusuporta sa paniniwalang ito. Gayunpaman, ang head injury ay seryoso at delikado. Maaaring magdulot ito ng concussion o malalang pinsala sa utak, kaya't mahalaga ang pag-iingat sa panahon ng lindol. Ano ang dapat gawin kapag may lindol? Una sa lahat, huwag magpanik. Sundin ang technique na duck, cover, and hold. Yumuko, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit. Huwag tumakbo habang lumilindol. Kung nasa labas, lumayo sa mga poste, puno at gusali. Kung nasa sasakyan, huminto sa isang ligtas na lugar. Kung malapit sa baybayin, agad lumikas kung may babala ng tsunami. Maghanda ng emergency kit. Dapat itong maglaman ng tubig, pagkain, flashlight, baterya, at first aid kit. Mahalaga rin ang pito para makahingi ng tulong. Laging alamin ang mga exit route sa inyong bahay o opisina. Manatiling nakikipag-ugnayan sa mga lokal na awtoridad para sa tamang impormasyon. Sa panahon ng sakuna, ang tamang impormasyon ay maaaring magligtas ng buhay. Sino ang mga eksperto pagdating sa lindol? Sila ay tinatawag na seismologist. Inaaral nila ang mga paggalaw ng lupa at nagbibigay ng babala at pagsusuri tungkol sa lindol. Kasama rin dito ang mga geologist at eksperto sa disaster preparedness. Napakahalaga ng kanilang trabaho para sa kaligtasan ng lahat. Ngunit higit sa lahat, ang kamalayan ay dapat magsimula sa bawat isa sa atin. Mahalaga ang edukasyon tungkol sa lindol. Dapat itong pag-usapan sa mga paaralan, sa tahanan at sa komunidad. Huwag matakot. Maging handa dahil ang kalikasan ay wala sa ating kontrol. Ngunit ang kahandaan ay nasa ating mga kamay. Bawat lindol ay may dalang aral. Huwag maliitin kahit ang pinakamahinang pagyanig. Maaaring ito'y babala ng mas matinding sakuna. Ang lindol ay bahagi ng buhay sa isang bansang nasa Pacific Ring of Fire. At ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas tamaan. Kaya't ang kahandaan ay hindi isang opsyon, ito ay isang pangangailangan. Tiyaking ligtas sa lindol ang inyong tahanan. Magpa-inspeksyon upang malaman kung ito ay matibay. Ituro sa pamilya ang pagsasagawa ng earthquake drill. Maging alerto sa mga babala at paalala mula sa pamahalaan. Gamitin ng wasto ang teknolohiya. May mga mobile app na nagbibigay ng real-time alerts. Sundin ang mga tagubilin ng awtoridad sa panahon ng sakuna.
tumulong sa kapwa kung ligtas ito para sa iyo. Sapagkat sa gitna ng sakuna, nananatili ang diwa ng bayanihan. Sa huli, paalala ng lindol ang ating kahinaan. Ngunit paalala rin ito ng ating lakas bilang isang bayan, maging maalam, maging handa, dahil ang kaalaman ay kaligtasan. Ito nga pala si Bruce Travel Vlog. Baka pwede tayo makahingi ng pabor sa pag-like and follow sa aking Facebook page, TikTok account at YouTube channel. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi.